Hi guys, welcome to my vlog again. I am Coach Jay. So ngayon ay sasagutin ko na yung isang katanungan. Medyo pang Miss Universe tong tanong na to kaya nahirapan akong sagutin. Matagal na tong tinatanong sa akin. Ngayon hindi ko na siya pinangalanan, baka kasi ibas nyo. Kasi baka sabihin nyo ay ano siya, siyang kapederasyon. So, yung tanong niya ay tungkol dun sa pag-aawayan ni Sir Jack Argotay, isang vlogger at saka si Aura na isang vlogger din. Bueno, artista pala yon. Ang pinag-aawayan nila ay tungkol dun sa, dineclare siya Sir, sinabihan naman siyang Hercules, parang ganun ba. So, ang sagot ko dito, brother, ay tatlong klase. Sasagot muna ako bilang 5'9". Bilang 5'9", meron tayong tinatawag dati na lecture na gender awareness. Sa gender awareness, pinag-aaralan doon, siya ay part ng customer service. Pinag-aaralan doon kung bakit minsan ay nagarant ang mga babae, bakit paano pag lalaki ang nagagalit, gano'n. Ano yung mga approach natin? Ang babae, nagagalit yan minsan, mababaw sila magalit. Kasi di ba meron sila nung nung tinatawag na buwan ng dalaw. Pag may buwan ng dalaw, babae manitin ang ulo, may problema sa kanyang sa hormones niya, wala sa align. Kaya mabilis siyang uminit ang ulo. So dapat bilang 5'9", unawain natin 'yon. Dapat aware tayo doon. Yung mga lalaki naman, iba rin ang ego nila. Kaya dapat alam natin din silang i-approach. Ngayon, nag-evolve yung subject na yan. From gender awareness, naging gender sensitivity siya. Kasi isinali na natin yung LGBTQ, di ba? Nagkaroon ng panibagong gender. So, dyan naman, ang pag-approach naman natin dyan sa mga LGBTQ, halimbawa, yung isang lalaki, suot siya ng pangbabae na mahaba ang buhok, naka-lipstick. Dahil yun ang ano bang tawag doon? May tawag doon eh. Dahil yun ang project niya sa sa public kung yun ang kanyang gender. So, ang itatawag natin sa kanya ay ma'am. Kahit kamukha siya ni Bruno, di Ma'am Bruno, kasi nga naka-lipstick, mahaba ang buhok, nakabistida. So, ang tawag mo doon, ma'am. Good morning, ma'am. Kasi yun yung pinoproject niya sa tao na karakter niya. Dahil tayo ay mga service provider, ay obligado tayo na i-address siya sa kung ano ang gusto niya. Kasi nga, sabi, customer is always right. Halimbawa naman, yung tingin mo yung babae, may nakaumbok dito, pero may bigote, nakagupit lalaki, so, naka-jacket, naka-maong, so, tawag natin sa kanya, sir, kasi yun din yung pinoproject niya sa kanyang sarili na siya ay hindi female, siya ay male. So, yun yung pinagkaiba ng gender sensitivity. Kaya, bilang 5'9" at bilang customer service tayo, nasa customer service, ay yung ini-insist nung Aura na siya ay ituring na babae. Ngayon, sabi mo naman, tungkol naman sa sinasabi sa, ito, baka masunog tayo nito. Sa Bible, no? Sabi sa Bible, bilang namang tao, bilang isang individual, at bilang may mga kamag-anak din naman akong bakla, sa side ng nanay ko, side ng tatay ko, mayroon, okay lang yan na tanggapin natin bilang bakla. Kasi yun sila eh. Hindi naman yan parang damit na pag hinubad mo, hindi ka na bakla, di ba? Magpapalit ka lang ng damit. Hindi rin siya isang sakit na pwedeng gamutin. Maraming maraming mga pag-aaral na wala naman compact na kasagutan na nakuha. Pero hindi siya basta-bastang parang damit na basta mo lang huhubarin na magiging lalaki ka na. Pag bakla talaga bakla. Pero lumulugar din sila. Pagka bakla, iba ang bakla sa babae. So, kung bakla siya, kailangan tanggapin mo na minsan lolokohin ka, minsan aasarin ka, o di kailangan tibayan mo, kailangan magpakabakla ka. Huwag mong itulad ang sarili mo sa isang babae na mahina, kalahating male, kalahating female ka eh. Kaya mas matibay ka sa babae. Kaya hindi ka dapat maging maarte na parang babae. So yun lamang po. Maraming po salamat.